Bakit habang mabait ka, mas inaabuso ka? Napansin mo ba yon? Habang mabait ka, mas lalo kang inaasahan. Habang mas tumutulong ka, mas hindi ka tinitigilan. At habang mas iniintindi mo sila, mas ikaw yung nauubos. Kaya minsan mapapatanong ka na lang, masama ba talagang maging mabait? Kung naranasan mo yan at nararanasan mo ngayon yan, tapusin mo tong video na to dahil baka hindi ka baitan ang problema mo, kundi kung paano ka tinatrato ng mga tao sa paligid mo. Kung hindi mo pa ako kilala, ako si Kim, mabait pero may boundaries. Pero bago yan, may kwento muna ako tungkol dun sa kakilala ko. May kakilala kasi akong sobrang bait, napakabait. Siya yung tipong tao na hindi marunong tumanggi. Kapag may humingi ng tulong, sige kagad, go agad. Kapag may problema ang iba, nandyan siya kagad. Kapag may kailangan ang oras niya, binibigay niya kahit pagod siya. Akala niya noon, okay lang, mabait lang ako, sabi niya. Pero habang tumatagal, napansin niya ang isang masakit na realidad. Kapag siya na ang may kailangan, wala nang tao tumutulong sa kanya. Wala na. Kapag siya na ang pagod, wala nang nakakapansin. Kapag siya na ang nahihirapan, bigla siya nag-iisa. Doon niya na-realize, hindi lahat ng tumatanggap ng kabaitan mo marunong magpahalaga. Kaya narito ang 6 na dahilan bakit habang mabait ka, inaabuso ka. At ito ang una, dahil iniisip nilang lagi kang available. Kapag nasanay silang isang chat lang, isang tawag lang, isang pakiusap lang, nandyan ka kagad. Unti-unti nilang iisipin na normal lang yun, na obligasyon mong sumagot, na responsibilidad mong tumulong. At kapag hindi ka nakasagot, ikaw pa ang masama. Kasi nasanay sila sa access na binigay mo. Pero ito yung real talk. Kapag palagi kang available sa lahat, darating ang araw na hindi ka nila maa-appreciate. Aasahan ka na lang nila. Bakit habang mabait ka, inaabuso ka? Dahil hindi ka marunong tumanggi. May mga pagkakataon na ayaw mo na talaga. Pero oo ka pa rin. Bakit? Ayaw mong makasakit. Ayaw mong magalit sila. Ayaw mong ma-disappoint sila. Pero habang palagi kang oo, unti-unti kang nauubos. Kaya ito yung real talk. Ang hindi marunong tumanggi, madalas siya rin ang unang nawawala sa sarili niya. Pangatlo, bakit habang mabait ka, inaabuso ka? Dahil akala nila mahina ka. Kapag mabait ka, tahimik ka, hindi ka pala away, akala nila kaya ka nilang ikontrol. Pwede kang utusan, pwede kang sabihan, pwede kang baliwalain. Pero hindi nila alam, ang kabaitan ay hindi kahinaan. Pwede kang mabait pero may paninindigan. Pwede kang mahinahon pero may hangganan. Ikaapat, bakit habang mabait ka, mas inaabuso ka? Dahil may mga taong pakinabang lang ang habol sa'yo. May mga taong lalapit lang kapag may kailangan. Oras mo, tulong mo, yung kaya mong ibigay, pero pagka wala ka nang maibigay, bigla silang nawawala. Real talk. Hindi lahat ng kasama mo para sa'yo. Yung iba, para lang sa sarili nilang interes. Panglima, bakit habang mabait ka, mas inaabuso ka? Dahil people pleasing na pala ang ginagawa mo. Akala mo kabaitan yun. Pero sa totoo lang, takot na pala yun. Takot na maiwan, takot na hindi magustuhan, takot na sabihing selfish. Kaya kahit ubus ka na, sige pa rin. Pero real talk lang. Habang pinipilit mong pasayahin ang lahat, ikaw naman ang unti-unting nawawala. Pang-anim, bakit habang mabait ka, mas inaabuso ka? Dahil wala kang boundaries. Kapag wala kang limit, lahat papasok, lahat hihingi, lahat aasa. Pero kapag natuto kang magsabi ng hindi, hindi pwede, hanggang dito lang, doon ka palang magsisimulang respetuhin. Real talk. Ang boundaries hindi pagiging masama. Ito ang paraan para hindi ka maubos. Naniniwala ko dito, ang kabaitan na walang hangganan na uuwi sa pagkapagod. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang masabi na mabuti kang tao. Pwede kang mabait. Pero hindi ka pwede laging magpakaalipin sa kagustuhan nila. Ang kalaban natin dito, hindi lang yung mga taong umaabuso, kundi yung guilt mo. Yung pakiramdam na kapag tumanggi ka, masama ka na. Kaya sa susunod na may humingi ng bagay na hindi mo kaya, huwag agad sumagot ng oo.
Huminga ka muna, mag-isip, tanungin mo yung sarili mo, gusto ko ba talaga? Kaya ko ba talaga? Makakabuti ba 'to sa akin? At kung hindi, matutong magsabi ng, "Pasensya na, hindi pwede." Walang paliwanag na kailangan, walang guilt na dapat pero mga kakumag, hindi masamang maging mabait, pero tandaan mo, ang kabaitan na walang hangganan, madaling abusuhin. Maging mabait ka, pero huwag mong hayaang maubos ka. Magbigay ka, pero huwag mong kalimutan ang sarili mo. Dahil kapag ikaw mismo hindi marunong maglagay ng hangganan sa sarili mo, asahan mong may ibang tao na laging lalampas doon. Kung nakarelate ka dito, comment mo, mabait ako pero may hangganan na. At kung may naisip kang tao habang pinapanood mo to, alam mo na ang sagot. Hindi mo kailangang magbago kung sino ka. Kailangan mo lang matutong protektahan ang sarili mo. Hanggang sa susunod, real talk lang.